Your body is almost awake. Halos bulong na ni Pipay na iginalaw ang balakang. Napahawak naman bigla si Liam sa balakang ni Pipay, kasabay ng pag-ungol niya. Inupuan kasi nito ang pagkalalaki niya at lalo pang diniinan ng puwet nito. You like it? Malanding tanong ni Pipay na halikan sana siya sa labi nang iiwas niya ang mukha, pero hindi pumayag si Pipay. Mabilis nitong hinila pabalik ang mukha at mariin na hinalikan sa labi. Shit! Mura ni Liam. Pipay is not innocent gaya ng iniisip niya. She know how to drive a man crazy. Tuluyan ang humulagpos ang pagtitimpi ni Liam. Umangat ang kamay niya sa batok ng dalaga at mas lalo niyang pinag-alab ang halika nila. Parehas na silang umuungol nang mabilis na kinapa ni Liam ang hugpungan ng pantalon ng dalaga. Gusto niyang pasukin ito. Natitiyak niyang hindi siya mahihirapan dahil mukhang may experience na si Pipay compare kay Zoe. Medyo nakaka-disappoint pero mas okay na din iyon kaysa mahirapan na naman siyang mag-adjust. Kung kailan nabuksan na niya, saka naman niya naramdaman na huminto sa pakikipaghalikan si Pipay at bumagsak na sa leeg niya. Damn you, Pipay! Wake up! Literal na inalog ni Liam si Pipay saka pinagpalit ang pwesto nila. Shit! Sakit mo sa puson, Pipay! Muling inalog ni Liam ang dalaga na humihilik na. Damn it! Inis na napangibit si Liam na napahawak sa harapan niya saka nagmamadaling nagtungo sa banyo. Kailangan niyang mailabas ang init ng katawan niya. Patay talaga ito sa kanya kapag magising ito bukas ng umaga. Nalimpungatan si Pipay na nasa po ang ulong kumikirot. Babangon sana siya nang mapansin na nagliliwanag na sa labas ng bintana ngunit natigilan siya nang hindi makabangon dahil may bagay na nakadagan sa katawan niya. Nang tignan niya kung ano iyon, nanlaki ang mata niya nang makita na isang malaking kamay ang nakasakop sa isang dibdib niya habang ang isang hita ay nakadagan sa ibabang bahagi ng katawan niya. Sisigaw na sana siya pero paglingon niya si Liam ang nakita niyang katabi niya at natutulog. Natutop niya ang bibigat na patingin sa itsura ng binata. Naka-boxer brief lang ito habang siya naman ay walang suot maliban sa panty niya. My God, may nangyari na naman ba sa kanila kagabi? Pinakaramdaman niya ang katawan, parang wala naman. Sa sobrang laki nito natitiyak niya dapat merong makirot sa kanya pero wala naman maliban sa ulo niya. Huling alaala niya, sabay-sabay silang natulog nila Sancho pero bakit si Liam ang katabi niya at bakit parehas silang hubad? Glad you're awake. Usal ng baritonong tinig na agad na umibabaw sa kanya na ikinatutop ng bibig niya nang pumagit na ito sa hita niya at ibuo ng sobrang tigas nitong alaga sa gitna niya. Let's continue. Yung hindi mo... What the hell? Bulas ni Liam na mabilis na nahila ang kumot para takpan ang kahubdan nilang dalawa ni Pipay nang biglang bumukas ang pinto at bumungad sa kanila ang mukha ng buong team niya at ang manager ng apartment na siyang may hawak ng susi. Gago ka, Tisoy! Sigaw ni Leo na dapat ay susugod pero napigilan agad ni Marlon at Alex. 1 minute, Pipay. Hihintayin ka namin sa labas. Galit na wika ni Sancho na lumabas na din ng kwarto at itinulak ang mga kaibigan nilang palabas at isinara ang pinto. Care of me! Nagmamadaling itinulak ni Zoe ang binata at nagmamadaling hinanap ang mga damit niyang nagkalat sa sahig. May nangyari ba sa atin? Tanong ni Pipay habang nagbibihis. Hindi mo maalala? Magtatanong ba ako kung naaalala ko? You raped me. Ngisi ni Liam saka bumaba na din ang kama at nagbihis din. Ako? Na-rape kita? Sigurado ka? Sinamantala mo ang kahinaan ko. Gago ka! Hey, what's your language? Sita ni Liam. Nagtatanong ako na maayos sa'yo. Sinagot din kita na maayos. Liam! Inis na bulalas ni Pipay na nagsusuot na ng safety shoes. Let's see na lang kapag nabuntis kita. Then that will answer your question. Bahala ka na nga dyan. Patay ako nito. Kainis. Nagmamadali ng tumakbo si Pipay palabas ng kwarto. Napapikit pa siya nang makita si Tatay Joey na nasa dulo ng aisle at nakapamewang at masama ang tingin sa kanya. Where were you last night? Tanong ni Joey. Nakatulog ako, Tay. Maling kwarto ako napunta. Maling kwarto? O sadyang alam mong nasa kabilang kwarto si Mr. Lansford? Ang ni Joey, sakto naman lumabas si Liam na tumayo lang sa tabi ni Pipay na nakapamulusa. Ginapang ka ba na... Tay, ano naman
tingin niyo sa akin, desperada? Ikaw bang kinakausap ko, Pipay? Marahas na napabugan ng hangin si Pipay na nagyuko ng ulo. Nandito tayo para tumulong sa mga nangangailangan, hindi para magluwaliw at ibasan ang pangangailangan ng katawan. Meron tayong mga duties and responsibilities na dapat sundin. It's only 6 a.m. in the morning, Mr. Guzman. Hindi mo naiintindihan mga trabaho namin dito, Mr. Lansford. I know exactly what your duty and responsibility, Mr. Guzman, and I respect... Aray! Dahil ni Liam nang kurutin siya ni Pipay sa likod. Napatingin siya kay Pipay bago sa mga katim nitong tahimik lang na parang mga army pero ang mga mata malilikot na parang nagsasanyasan. Bakit hindi mo hayaan magsalita si Mr. Lansford para sa'yo, Pipay? Mukhang sa tinagal-tagal mong nilandi, bumigay din sa'yo. Hanga na ako sa tapang ng karisma mo. Tay Joey, wala na po siyang sasabihin. May gusto ko sabihin. Mabilis na hinila ni Pipay ang manggas ng damit ni Liam at may ibinulong dito. Magsalita ka pa. Ikaw ang pagagawin ko ng 50 pages report. Wala na po siyang sasabihin, Tay. Ngiwi ni Pipay. Sigurado ka, Pipay? Mukha kasing gusto niyang mag-stand out para sa'yo. Mukhang napuruhan mo si Mr. Lansford. Wala po nangyari sa amin, Tay. Mamatay man ang mga kapatid ko. Diretsong sagot ni Pipay. Anong ginagawa niyo? Nag-jack and poy, tas maguhubad ang talo? Biglang wika ni Alex. Umayos ka, Tisoy. Nangangatalan laman namin sa'yo. Banta naman ni Leo. Pakipot pa, bibigay din pala. Maktol naman ni Marlon. Ikaw, Sancho, baka may gusto ka pang idugtong. Lubusin niyo na habang nagtitimpi pa ako. Wait ka naman ni Joey. May the best man win. Tugon ni Sancho na ikinatameme ng lahat na napatingin kay Sancho. 50 pages report, tomorrow at my tables. Wait ka na Joey saka tumalikod na. Kanya-kanya na mangibit ang buong team niya. Lumapit si Sancho sa kanila ni Liam at hinila ang braso ni Pipay pero pinigilan naman ni Liam ang isa pa para hindi mahila ni Sancho ang dalagang palayo. Lasing si Pipay kagabi. I don't think napapatol ka sa babaeng lasing. Am I right, Mr. Lansford? Paano kung oo? Anong gagawin mo? Langya, si Pipay lang yan? Nag-aagawan kayong dalawa? Bulalas ni Alex. Hoy, ikaw! Lamang ka lang kay boss dahil ikaw ang crush ng babaeng ito. Pero wala kaming tiwala sa pagiging tisoy mo. Huwag si Pipay. Pangit man siya sa paningin mo pero para sa amin. Huminto pa si Leo sa pagsasalita at nag-isip. Pangit din siya. Pero totoong mahal namin ng babaeng yan. Okay na sana, Leo. Nag-adlib ka pa. Iling ni Pipay. Kuha ka ng gunting, Alex. Wika naman ni Marlon. Bakit? Gugupitin ko lang ang bangs na to si Pipay. Masyado nang nagmamaganda. Pigil naman ang tawa ng mga ito. Ay, ewan ko sa inyo. Masakit na ang ulo ko. Bahala na kayo dyan. Ani Pipay sabay biglas sa dalawang lalaki. Pipay, saglit! Sumabit ang buhok mo. Pangasar pa ni Marlon na lumingon ang dalaga. Damn you! Sagot lang ni Pipay na itinaas ang middle finger saka lumayo. Pero ang totoo, excuse lang niya iyon para makalayo. Naiilang siya sa dalawang lalaki, kay Liam at kay Sancho. Bakit pakiramdam niya parehas may gusto sa kanya mga ito? Ganda ko ba sadya? Hoy, ano, buntis lang ang peg? Mahinang sinapok ni Alex si Pipay na nakasubsob sa mesa. Sabay-sabay na palingon ng mga kasama nila sa office sa dalaga. Naiinis na nagtaas ng tingin kay Alex. Ano akala mo naman sa sperm ni Beb? Bakterya na mabilis na dadami sa katawan ko. Sikmat naman ni Pipay na muling sumubsob sa mesa niya. Ano na? Gagawa ka ng report o uuwi ka na? Wika ni Sancho. Umugong naman ang tuksuhan sa loob ng office nila. Sus! Para-paraan din naman tong si Pipay. Naku, Boss Sancho. Huwag mong sanayin yan. Baka samantalahin ang kahinaan mo. Wika ni Leo. Tumahimik na nga lang kayo. Mas kinikilabutan ako kapag naalala ko yung confession ni Boss Sancho. May the best man win daw. Ano tayo ngayon? 50 pages report and the winner goes to Pipay. Ang babaeng hanggang Edsang here. Ani Marlon, masama naman ang tingin na nilingon ni Pipay ang kaibigan. Talaga ba, Mars? Mukhang gusto mo ng problema. Inilabas ni Pipay ang cellphone. Uwi ka na. Kami na bahala ni Boss Sancho sa report mo. Kayang-kaya na namin yan. Sa ganda mong yan, takot na lang namin sa'yo. Wika ni Marlon na tinawanan na lang ng lahat.
4 hours na lang deadline na ng submission ng report nila pero wala pa siyang natatapos. Iilang page pa lang kaya tinatamad talaga siyang trumabaho. Tapos pilit pa rin niyang inaalala kung may nangyari ba sa kanila ni Liam. Malakas ang kutob niyang wala pero kinakabahan talaga siya sa sinabi nitong kapag nabuntis siya. Ibig sabihin may ginawa talaga sila. Tapos tumagdag pa sa Sancho na hindi niya malaman kung seryoso ba sa sinabi nito noon o balak lang siya nitong sagipin kay Liam dahil hindi gusto ng mga ito si Liam. Babalik na sana siya sa pagtatrabaho nang matigilan nang may pumasok sa kanya na isang email at picture ni Liam ang nakita niya. Profile picture. Natutop niya ang bibig na makita kung anong nilalaman ng email. Bigla parang gusto niya magtatalon sa tuwa nang basahin niya ang ilang pages. Grabe yung kilig at tuwa niya. Hindi siya makapaniwala na gagawin iyon ni Liam para sa kanya. Mukhang nagbunga na ang kakulitan niya rito. Nilingon niya ang grupo niya. Buti na lang mukhang busy ang mga ito sa kanya-kanyang report. Nagmamadaling sinave niya iyon sa computer niya, saka nagmamadaling ipinarint. Saan ka pupunta? Takang tanong ni Sancho nang tumayo na si Pipay, after ilagay sa ibabaw ng mesa niya ang isang folder. Lumapit si Pipay kay Sancho saka mahinang bumulong. I need to check my company's financial report for this month. Ikaw na bahala dito. Ayan na yung report ko. Turo pa ni Pipay sa folder sa ibabaw ng mesa. West, saan ka pupunta? Daya mo, tapos ka na? Uti tayo ngayon na. Habol pa ni Leo. She's already finished. Ha? Paano? Takang tanong ni Leo na mabilis na lumapit sa table ni Pipay at tiningnan ng folder. Nakausyoso naman sina Alex at Marlon. Nangiya. Sa tiso yung gumawa nito ah. Ni Leo habang pinapasadahan ng basa ang report. Holistic. Mukhang nakabili ng mabisang gayuma sa Pipay. Ni Marlon. Boss Sancho, paano na? 1-0. Ni Alex. I told you, may the best man win. Boss, parang sure na sure ka na kay Pipay ah. Turan ni Leo. Because I know, for the fact that they're not meant to be. Magkakasakitan lang sila in the end. Wika naman ni Sancho saka tumayo at kinuha ng report ni Pipay sa kamay ng mga ito. Bilisan nyo nang gumawa ng report. Aakyat lang ako sa taas. Liam Lansford, Ninong. I thought, his zealous boyfriend. Mataas ang boses ni Lucas sa kabilang linya habang kausap ni Sancho. Ayaw na sana sabihin ni Sancho ang tungkol kay Liam sa matandang ama ni Zoe. Ngunit sa nakikita niya, Liam is starting to like Zoe sa kabila ng kapangitan na nakikita nito sa dalaga. Malakas ang kutob niya na masasaktan lang si Pipay oras na ituloy nito ang nararamdaman para kay Liam kung haharap ito bilang si Zoe. Wala namang problema, kaso after niyang i-check ang dating history ni Liam Lansford, pawang magaganda ang mga babae pero wala ni isang sineryoso doon si Liam. Lahat, mga bed partner lang. Wala itong serious relationship maliban sa isa na hindi pa niya tiyak kung may relasyon ang dalawa. Michelle Madrigal. So, chef, sa barko at kasalukuyan na nasa bakasyon. I don't think so, Nino. Tom, let her. I'm sure magsasawa din ang babaeng yan sa lalaking yan oras na may nakita siyang pangit. I know my daughter. She's a high-caliber bitch. Gustong magprotesta ni Sancho sa ama ng dalaga dahil para sa kanya, madami mang nakarelasyon si Pipay. Hindi ibig sabihin noon isa na itong bitch. At sa obserbasyon niya, Pipay is looking for something, bagay na wala ang ama. Mga katangian na wala ang tatay nito. Iniiwan ni Pipay ang mga lalaki oras na mapansin nitong may pagkakatulad ito sa ama. Yun ang malinaw niyang nakita kaya nagtataka siya bakit si Liam hindi nito magawang bitawan. Ibig sabihin lang hindi simpleng atraksyon ang damdamin ni Pipay para rito. Paano kung totoong mahalin na Zoe ang lalaking iyon, Nino? Sandaling natigilan ng matanda. Ako na bahala. Sa ngayon, bantayan mo lang siya. I will not allow that man to ruin my daughter. Desidido na ako na sa'yo pakakasal ang anak ko, Sancho. Kaya focus on guarding her, but not too close. Mahirap na baka makuwala na naman kung ano na naman na maisipan. Mahigpit na bili ni Lucas. Napabuga naman ng hangin si Sancho. Gusto man niya ang idea ng ninong niya pero may parte ng isip niya ang tumututol. He really likes Zoe pero alam din niya kung paano magmahal at masaktan ng taong minahal mo. Muli, napabuga na lang ulit ng hangin si Sancho. Bahala na.
Abang na abang ni Pipay sa parking lot si Liam. Ayaw siyang papasukin sa building nito kaya pumuslit na lang siya sa basement parking. Buti na lang medyo madilim at hindi siya kita ng isang guard na busy sa pagsa-cellphone. Hinanap niya ang kotse na madalas gamit ni Liam at nakita naman niya agad sa may bandang sulok, tago sa maliit na guardhouse. Sa wakas, narinig na niya ang pagbukas ng elevator ng basement. Nananalangin siya na sana si Liam na ang bumaba. Gusto niyang mapatalon sa tuwa nang makita si Liam na may kausap sa phone habang naglalakad patungo sa direksyon niya. Mabilis siya nagkubli sa likuran ng kotse. "Ma, let me know her better before I decide to marry her." "What? Ipakakasal na siya sa iba?" "No way. Akin ka lang." Hiyaw sa isip ni Pipay. Kailangan may gawin siya para hindi ito makasal sa iba. "I'm not yet ready to get married, Ma. Chill. I will date her again, promise." "Yes, Mom. I'll call you back again. I'm heading home. Just get off. Regards to Dad." Ni Liam saka nagpaalam na sa ina saka ini-unlock na ang pinto ng kotse. No naman, mabilis na kumilos si Pipay. Pagkapasok ni Liam sa kotse, mabilis na din siyang pumasok sa passenger seat na literal na ikinasigaw ni Liam na sapuan dibdib sa sobrang gulat. Natawa pa si Pipay sa reaksyon nito na akala mo'y nakakita ng maligno. "Ang OA mo! What the hell? You're giving me heart attack!" Inis na bulalas dito. "Susaksi ko na to, natakot ka pa?" Turan pa ni Pipay na inilayad pa na bahagya ang dibdib at nag-cross legs pa. Sinadya talaga niyang magsuot ng revealing dress para iseduce si Liam. Hindi talaga niya maalala yung nangyari sa kanila sa Aurora kaya gusto sana niyang ipaalala nito sa kanya ngayong gabi. Landi. Char. Get out before I throw you out. Napasimangot naman si Pipay. "Ito naman, napakasuplado mo. After mo akong matikman, gano'n na lang?" Lantaran ang ginawang pagtawa ni Liam. "For your information, hindi kita tinikman. Ikaw ang tumikim sa akin. Magkaiba yun. Pero hinayaan mo kung tikman ka, right?" Ngisi naman ni Pipay at napakagatlabi pa. "Get out, Pipay!" Halatang nagtitimpi na lang si Liam dahil numipis na ang labi nito at pumikit pa habang nakahawak sa manibela ng sasakyan. "Ipinagawa mo ko ng report. Bala ko lang namang magbayad." "Hindi ako gumawa ng report mo, okay? Si Juncel. Sa kanya ka magpasalamat. Now, out!" Turo pa ni Liam sa pinto pero hindi kumibo si Pipay. Kaya inis na dumukwang si Liam para sana buksan ang passenger seat at itulak ang dalaga palabas. Ngunit wrong move pala iyon. Mabilis siyang naitulak ni Pipay pabalik sa upuan niya. Kasunod ito na naupo sa kandungan niya ng paharap. "For Christ's sake, Pipay!" Bulalas ni Liam na napahawak pa sa balakang ng dalaga na hindi napigilan na mapamura pa dahil inayos pa ni Pipay ang pagkakaupo nito sa kandungan niya dahilan para masagi ng Pipay nito ang bardagol niyang unti-unti na ngayong nabubuhay. "Shit! Hindi ikaw ang gumawa pero inutos mo. Wag na tayo maglokohan pa. Tell me, you're starting to like me, do you? At pakipot ka na lang. The nerve! You really didn't know how ugly." Gusto ni Liam na itulak si Pipay dahil natitiyak niyang sasaktan lang siya ng puson sa babaeng ito at wala siyang balak na makapag-sex kung sakali sa loob ng kotse. And he never did that sa buong buhay niya. Ngunit sunod-sunod siyang napamura sa utak niya because he really liked kissing Pipay's lips. It's so soft and sweet. Nagagawa niyang kalimutan ang itsura nito at mukha ni Zoe ang nakikita niya sa tuwing ipipikit niya ang mata. And the last thing he knew, he was kissing her torridly na parang wala nang bukas. And Pipay know how to make him go more crazy, even more. Hindi niya mapigilan na mapaungol sa pagitan ng mainit nilang halikan habang gumigiling ang balakang ni Pipay sa kandungan niya na kinakanti ang bardagol niyang gustong-gusto nang kumawala. "Damn you, Pipay!" Hindi na nakatiis na bulalas ni Liam nang maghiwalay ang mga labi nila. Nag-aapoy sa pagnanasa mga mata ni Liam at hindi na niya kayang tiisin pa ang nararamdamang init ng katawan dahil sa babaeng nakakandong sa kanya. Muli ay hinila niya ito at mainit na hinilakan. Sa pagkakataong ito'y naging malikot na mga kamay ni Liam na ibinaba ng strap ng spaghetti dress na suot ni Pipay. Kasabay ng paggapang ng halik niya rito.
Mabilis na pinatay ni Liam ang ilaw sa loob ng kotse niya at binuhay ang aircon. Medyo tinted ang salamin ng kotse kaya kung itutuloy nila ni Pipay, walang makakakita sa ginagawa nila dahil hindi rin naman niya kayang mag-drive pa at kailangan muna niyang ilabas iyon. Marahan na minamaneho ni Liam ang kotse niya pauwi sa penthouse niya. Hindi niya mapigilan ang mapangiti habang nagdodrive. Kakahatid lang niya sa bahay ni Pipay. Sa isang small bungalow, nakita pa niya na si Mr. Guzman ang nagbukas ng maliit na gate para sa dalaga. Nagbigay galang naman siya rito pero masama ang tingin nito sa kanya kaya umalis na lang siya bago pa nito mapansin na wala siyang suot na underwear. Napatingin siya sa harapan ng suot niyang gray na slack. Kitang-kita na galit pa rin ang alaga niya. Hindi siya satisfied sa isang round lang nila ni Pipay. Gusto pa sana niya pero ayaw na ni Pipay. Lasingin daw muna niya ito bago siya mag-round 2 dahil masakit daw talaga ang Pipay nito. Hindi ito pumayag na bumaba ng kotse niya na walang suot na underwear kaya wala siyang choice kundi hubadin ang underwear niya at ibigay rito. Pumayag naman ang dalaga na mabilis na isinuot ito at basta na lang nitong iniwan ang tibak nito sa kotse niya. Wala naman sa loob na kinuha niya iyon mula sa bulsa at parang tanga na inamoy pa. Pipay and Zoe really smell the same. Nakapagpunla siya kay Pipay. Hindi niya na naisip ang posibleng consequences pero bahala na. Basta ang laman na lang ng utak niya ngayon ang mauulit ang ginawa nila ni Pipay. Pero titiyakin niya sa susunod na hindi lang round 1 ang gagawin nila. Napakagatlabi si Liam sa isiping iyon. Hindi pa man ay na-excite na siya. Napatayo sa kinuupan si Liam nang marinig ang sinabi ni Junsel. Inutusan kasi niya itong tawagan si Pipay para sabihin na magkita sila mamayang gabi pero hindi pumayag si Pipay dahil meron daw itong lakad kasama ng mga katim. Pinatawagan niya ulit pero ayaw na daw sumagot ng dalaga. Akala niya nagpapakipot lang ito pero nang utusan niya na si Mr. Guzman ang tawagan, nasa operation daw ang team ni Pipay dahil meron daw kaguluhan sa palengke. Nasusunog daw ang isang wet market sa Quezon City. Inis na kinuha ni Liam ang coat at dire-diretsong lumabas. "Sir, meron po kayong lunch date kay Michelle." Paalala ni Junsel. Napahinto si Liam at sandaling nag-isip. Nakapangako siya sa ina na ide-date niya ulit si Michelle. Nasira kasi ang date nila noon dahil sa pasaway na si Pipay. Si Michelle ang gusto ng mama niya na pakasalan niya. Hindi naman pakaalamera ang ina sa love life niya pero noon pa nito gusto si Michelle na makatuluyan niya. Anak kasi ito ng matalik na kaibigan ng ina at pinagkakasundo sila. Noon ayaw ni Michelle. Siya noon okay lang, pero ngayon nagdadalawang isip na siya. Bukod sa wala pa talaga siyang planong lumagay sa tahimik, dumagdag pa sa isipin niya si Pipay. "Kindly cancel it. Ikaw na bahalang gumawa ng alibay." Utos na lang niya saka nagmamadali ng umalis. "Pipay!" Bulalas na Liam nang agad niyang makita si Pipay na inaalalayan ng isang matanda na makaupo. May umaagos na dugo sa noo ni Pipay at umahon ang galit sa dibdib niya habang pinagmamasdan ito. "What the hell?" Bulalas pa ni Pipay after iutos ni Pipay sa isang babaeng taga-rescue na gamutin ang sugat ng matanda. "Mamaya tayo mag-usap, Beb. Nagtatrabaho ako." Akmang tatalikod na si Pipay nang pigilan niya ito at akmang hihilahin ngunit mabilis na pumiksa si Pipay saka kumawala sa kanya. "Sabi ko nagtatrabaho ako." Angil ni Pipay na halatang naiinis. "You're bleeding for Christ's sake. Kung gusto mo makatulong, unahin mo muna sarili mo. Hindi kita pipigilan kung gusto mo magbuwis ng buhay pero sa itsura mo, hindi ka natatagal. Baka isa ka pang dumagdag sa inirarescue ng mga team mo." "Makinig ka muna sa kanya, Pips. Ipaayos mo muna yung sugat sa noo mo. Kami na muna bahala." Ani Marlon na mabilis na kumuha ng isang oxygen tank at muling tumakbo. Wala namang nagawa si Pipay kundi ipagamot na din ang sugat niya sa noo. May point din naman si Liam. Nahihirapan din naman na siyang makakita dahil sa agos ng dugo niya sa kaliwang mata. Kanina hindi pa niya ramdam ang sakit. Ngayon ay unti-unti na niyang nararamdaman ang kirot. Inutusan siya ng isa nilang kasamahan na maupo para gamutin ang sugat niya. Tahimik lang na nakatingin sila ni Liam sa isa't isa. Hindi ito umiimik. Ganon din siya. Nagpapakairamdaman sila. "Pips, naka-contact lens ka ba?" Tanong pa ni Gia na isang taga-medic rescuer. "Bakit?" "Mukha kasing nai-irritate na rin ang mata mo dahil na rin siguro sa usok sa loob at alikabok. Kailangan mo muna sigurong tanggalin muna." Tumango naman si Pipay.
Can you handle to me my bag? Turo ni Pipay sa isang rescue truck na malapit sa kanila. Agad namang tumalima si Liam na tinakbo ang likuran ng truck. The block 1, yung nasa right side. Agad namang kinuha ni Liam ang inutos ng dalaga sa kainabot rito. Meron itong kinuhang itim na pouch, saka inalis ang suot na contact lens na berde. Ang ganda pala ng mata mo, Pips. Hazel brown? Bakit gumagamit ka pa ng green? Mahirap na. Baka kasi pag-agawan ako ng boys. Hindi ko kayanin kapag pinilahan nila ako. Bali walang sagot ng dalaga. Tumawa naman ang medic na naglilinis ng sugat nito bago muling tumingin sa kanya. What? Natatawa pantura ni Pipay. Hindi ka talaga nahihiya na sabihin pa yan? Bakit? Hindi ba ako maganda sa paningin mo ngayon, Beb? Ani Pipay na hinawakan pa ang dalawang pisngi kasabay ng pagpapapungay ng mata nito. Halata namang pigil na pigil ang medic na bumunghalit ito ng tawa. Habang siya naman ay hiyang-hiya sa pinagsasasabi ng dalaga. Will you please stop calling me Beb? Ha? Bakit naman? Ang sweet nga eh. Ikaw, kailan mo ko tatawagin Beb? Bumunghalit na ng tawa si Gia nang hindi na napigilan. Oh my God, Pips. Sorry pero hindi ko na kaya. Parang gustong masaktan ang damdamin ko sa tawa mo, Gia. Kunwari ay offended na usal ni Pipay. Sorry naman. Natutuwala ako sa inyo ni Mr. Lansford. Biruin mo nakabingwit ka ng mistisong boyfriend. Akalain mo? Hoy, hindi ko siya boyfriend. Bulalas ni Pipay. Awang naman ang bibig ni Liam sa lakas ng pagkakasabi ni Pipay. Parang siya paandehado sa pagkakatanggi nito na mag-boyfriend sila. Which is totoo naman pero parang ang sakit lang sa pride. Galing pa sa isang pangit na babae ang protestang iyon. Hindi ko siya boyfriend kasi asawa ko na siya. Since last night. Pakandat na sagot ni Pipay. Literal namang nasamid si Liam sa sariling laway at talagang namula sa kahihiyan sa binitawang salita ni Pipay na talaga namang hindi niya kinakaya ang lakas ng kapal ng mukha. Tuloy parang nakakaramdam siya ng pagsisisi kung bakit siya nagpatukso sa ganda ng katawan na meron ito. Ay, okay ka lang? Tinapik pa ni Pipay ang balikat ni Liam na ubong-ubo. Pipay! Malakas na tawag ni Leo na kumakaway pa. Mabilis namang napatalon si Pipay sa kinaupan. Kia, ikaw na munang bahala sa beb ko. Ani pa ni Pipay na tumakbo na patungo kay Leo. Ingatan mo yan si Pipay. Hindi man siya kagandahan sir pero panalo kayo sa isang yan. Ganda lang talagang pinagkait sa kanya ng langit. Wika ng babae. Inuubo pa din na napasunod na lang ng tingin sa Liam sa dalaga. Halos hapon na nang matapos sila Pipay sa tungkulin naman ito. Habang siya, ewan ba niya. Inubos lang niyang oras niya kakaabang sa dalaga na bumalik sa truck ng mga ito. Gusto sana niyang tawagin ito kanina dahil lumipas na ang lunch at merienda ay wala siyang nakitang kumain kahit isa sa mga katim nito. Puro tubig lang. Hubang nga siya sa dedication ng mga ito sa trabaho kaya pala ang mga ito ang tinawag na Alpha Team dahil ang buong team nito ang talagang dapat tularan ng lahat. Ilang beses din niyang natanaw na laging nakaalalay si Sancho kay Pipay. Minsan nakita pa niya nag-aaway at mukhang pinatitigil na ni Sancho ang dalaga pero sadyang matigas ang ulo ni Pipay. Malinaw niyang nakikita na higit pa sa kaibigan ng trato ni Sancho dito at nilinaw na nito iyon noon sa apartment kaya medyo naalarma siya pero pinanghahawakan niya ang damdamin ni Pipay na meron sa kanya. Pero syempre iba pa rin kung lagi magkasama ang dalawa. Bigla siyang napalabas ng kotse niya nang matanaw si Pipay na parang pagod na sumalampak ng upo sa likod ng truck ng mga ito at sinaid ang bote ng tubig. Kasunod nito'y ang buong grupo na halatang pagod na din. Paano na? Hindi tuloy ang lakad natin. Bukas ka na mag-celebrate ng birthday mo, Lex. Hindi na kaya ng katawan lupa ko. Gusto ko na lang ngayong maligot matulog. Kala mo ikaw lang? Ako din kaya? Sagot mismo ni Alex. Kaya pa ba, Pipay? Tapik naman ni Marlon sa balikat ng dalaga. Gusto ko na umuwit magbabad sa malamig na tubig. God, ngayon lang ako napagod ng ganito sa buong buhay ko. Ani Pipay. Come on, ihatid na kita. Wika naman ni Sancho na inabot ang kamay ni Pipay ngunit mabilis siyang nakalapit at kinuha ang isa pang kamay ni Pipay. Sabay-sabay namang napaungol ang team ng mga ito. Maghapon siya naghintay kay Pipay tas iba maghahatid? No way. Mag-aagawan na naman kayong dalawa? Come on, bahala kayo dyan. Uwi na tayo? Pagod na si Pipay. Hindi siya makakasama sa'yo. Ani Sancho. Alam ko, kanina pa ako nandito. Ikaw ha? Masyado mo akong pinakikilig.
Hindi ka na umuwi mula kanina. Usan ni Pipay na kanina lang halatang pagod na pagod. Ang dumi pa ng mukha nito pero heto at umaarangkada na naman ang pakikipag-flirt sa kanya. Halika na, ako na maghahatid sa'yo. Wala nang nagawa sa Sancho nang tuluyan na niya itong hilahin. Siya na rin mismo ang humila ng duffel bag ni Pipay sa likod ng truck at binitbit patungo sa kotse niya. Habang hila-hila ang dalaga na kumaway na lang sa grupo. Hoy Pipay, maligot matulog ka. Huwag kang puro landi, porket kasama mo sa tasoy. Ani pa ni Leo. Sinagot lang ni Pipay ng kaway. Pagpasok pa lang ni Pipay sa passenger seat, amoy na niya ang Chicken Joy. Bigla siyang nagutom na nilingon ng backseat at nakita ang naka-paper bag na pagkain na may brand ng sikat na fast food. Siyo ba yan? Turo ni Pipay sa nakasupot na pagkain sa likuran ng makapasok si Liam. Hindi. Sagot ni Liam na binuhay na ang makina ng kotse. Gutom na ako. Pwede ba nating bawasan? Palitan ko na lang. Parang batang tanong pa ni Pipay na pinagdikit pa mga palad na nakaharap sa kanya. Gusto niyang matawa sa itsura nito pero imbes na matawa, awa ang nararamdaman niya rito. Ang dudumi ng kamay nito, para itong hindi babae at ang amoy nito'y amoy usok, goma at literal na masakit sa ilong pero hindi niya alam pero nakakaya niyang tiisin. Kick in. Utos na niya. Ang bilis ng kilos nito at walang kaingat-ingat na nakatalon agad papuntang likuran ng kotse habang umaandar sila. Napamura na lang si Liam nang wala sa oras. Babae ka ba talaga? Bulalas na lang niya na tinignan ito sa rearview mirror na mabilis na naghubad ng pang-itaas na uniform. Naka-sports bra lang ito. May ilang high sa dibdib nito ang sumungaw na siya ang may kagagawan. Napangisi siya nang maalala ang nangyari sa kanila sa loob ng kotse niya. For the first time sa tanda na niya ngayon lang siya nakaranas na makipag-sex sa loob ng kotse niya mismo. Talaga namang nanggigil siya ng gusto kay Pipay. Paano pa kaya kung nasa kama sila?